What is up guys? It's another day and another motorcycle. So for today's video guys, re-reviewin natin ang mainit at bagong-bagong Yamaha Aerox version 3.0. So guys, kung mapapansin nyo ay pangatlong facelift na ito ng Aerox. Bali guys, nagkaroon tayo ng Aerox na version 1. Version 2 guys, hindi tayo nagkaroon, pero nakaka-drive tayo nun at tawag dito, na-experience na rin natin siyang drivean at alam din natin yung mga specs ng version 2. So ito guys, yung bagong-bagong version 3 ng Aerox. So guys, ang unang napansin ko guys dito sa Aerox na to ay yung kanyang projector lights dito sa harap. So mas maganda na ito at malamang sa malamang ay mas maliwanag na to compare dun sa una, kasi ito ay naka-projector na. So mas kalat na yung ilaw nito. At napansin ko rin guys na naka-LED na itong rear signal light niya. Kasi simula version 1 hanggang version 2 naka-halogen type pa rin siya. At kung mapapansin nyo rin ay medyo matulis na itong rear stoplight or yung kanyang rear tail light dito sa bagong Aerox. Parang ang design niya ay parang na R1, mga R series ng Yamaha. So para siyang big bike na. So pagdating naman sa engine guys ay wala naman siyang pinagkaiba dun sa version 2. Maliban na lang dun sa Aerox na turbo na halos same din ang engine dun sa NMAX turbo. So pagdating sa engine guys, kung ang bibilihin nyo ay yung standard version kagaya nito, ay same lang din ang engine na 155cc dun sa kanyang predecessor na version 2. So buksan natin guys yung ano niya, yung ditong bulsa niya dito. At kung mapapansin natin ay, pansin ko kasi guys na medyo lumalim na ito. At nag-upgrade na rin sila dito na ito ay naka type C na, so fast charging na ito. So itry naman natin yung cellphone ko guys kung pwede siyang pumasok, kasi ito guys ay 16 plus. Then subukan natin kung kakasya siya dito sa bulsa. So yun guys, pwede nyong isalpak ang cellphone dito. Pwede rin gawa ng paraan siguro na habang nakalagay siya dyan is naka-charge. So yun, good thing ito. So i-review na rin natin guys kung ano ba yung feel niya kapag nagda-drive na. Kasi medyo matagal-tagal na rin tayong hindi nakatry ng Aerox, kasi version 1 lang yung as in talagang nagamit natin ng matagal, then nag-ADV na tayo. So i-compare din natin yung kanyang handling compare sa ating ginagamit na ADV 160. So pansin ko rin pala guys na nagpalit na rin sila ng digital panel. So para na siyang pang big bike. Yun nga lang guys, pag binuksan natin siya, hindi pa siya naka TFT. Kasi ang alam ko, yung isang variant nito, yung turbo variant nito ang naka TFT display. Nga pala guys, ang price nito, ang cash nito ay nasa 120,000. Ang turbo variant naman nito, kung hindi ako nagkakamali, nasa 160 plus. Correct me if I'm wrong, pero nasa 160 plus thousand. So guys, ito pala ay magiging service lang talaga, pero popormahan natin siya ng kahit papaano yung pang daily pa rin. Kasi syempre, sa una lang yan, sa unang week or months lang yan, head turner kasi bago. Pero pag tumagal na rin, dadami yung magkakaroon ng ganito, kaya siguradong magiging ordinary na rin siya, kaya talagang popormahan natin ito. So i-check din natin guys yung compartment niya. May medyas pa. So yun guys, halos same lang din naman ito sa version 1 at version 2. Kasya rin dito ang isang full face na helmet. At isa pa pala guys, pinaka-importanting naging upgrade ng Aerox version 3 is naka-disc brake na siya dito sa likod na gulong. So harap likod na siya ay naka-disc brake, kasi dati ay naka-drum brake lang.
So guys, itong review na to ay pwedeng maging guide nyo sa mga nagpaplanong mag-upgrade ng Aerox version 3 or gustong bumili ng version 3. At least pwede nyo itong panoorin para magkaroon kayo ng idea kung worth it ba yung pag-upgrade or bumili ng bagong Aerox na version 3. Pero para sa akin guys, kung galing kayo sa version 1 or galing kayo sa mga low displacement at mag-upgrade kayo, good to buy ito guys, kasi grabe ka porma. Kung mapapansin nyo naman guys, patulis na siya. So without further ado, i-test ride na natin ito bago pa dumilim para matry din natin yung ilaw niya kung malakas yung buga. So start na muna natin. Fresh na fresh from casa pa to guys. Yung natakbo niya is nasa 60 km pa lang from here to Bayan, parang ganun. Kasi nasa ano pala tayo dito, sa Francisco B. Reyes Airport. So start na natin. So ito pala guys, halos same lang din naman nung bali dito natin i-configure sa menu kung ano yung mga dapat nating palitan, or yung time, yung change oil indicator, tapos meron na rin siyang hazard, built-in hazard na to guys. So tara na, samahan nyo ako at i-review natin itong new version ng Aerox version 3.0. Let's go. Uy, magaan. So guys, gusto ko lang din i-inform kayo na ito base sa sa opinion ko or sa experience ko ngayon, ay magaan siya. Tsaka yung hatak niya is talagang lumakas talaga yung hatak niya. Ewan ko kung dahil ba yung ADB na ginagamit natin ay medyo mabigat na at puno ng accessories, kaya hindi na ganoon lakas yung hatak, at katulad din ng nito na stock pa at wala pang talagang bagong-bago pa. So yun, magaan siya. At wala naman akong nafe-feel na vibration. Kumbaga minimal lang. Isa kasi yun sa sa mga tinitingnan kapag bumibili tayo ng mga scooter is yung vibration. Sa fuel consumption naman ay hindi pa natin ngayon siguro maititest. Kasi hindi pa ito, wala pa, kahapon lang ito guys, isang araw pa lang to. So imo-monitor pa natin yung kanyang fuel consumption. So ngayon hindi pa natin gaanong makita yung buga ng ilaw niya dahil medyo maliliwanag pa, pero i-try natin. Ito kasi yung low beam niya. Try naman natin yung kanyang high beam. Ay, mukhang malakas nga ito guys. So noticeable talaga guys yung gaan nitong Aerox na to. Napaka-nimble niyang gamitin, at napakadali niyang i-maneuver. So goods na goods talaga guys ang Aerox. Kumbaga worth it yung pag-upgrade nyo dito. So sa top speed naman guys, siguro hindi muna natin itatry kasi bago pa ito, kahit paano i-break in naman natin. Tsaka feeling ko hindi naman nagkakalayo or same lang ng top speed ito dun sa version 2, kasi dun nga sa manual or dun sa sabi ng Yamaha ay same lang talaga yung engine nito sa version 2. Meron lang mga upgrades kagaya nitong gauge, itong kanyang panel. Sa harap guys, yung kanyang projector lights, at saka sa likod disc brake, tapos naka USB na rin siya. Tsaka pansin ko guys, may mga touch of carbon siya dito sa mga dito banda sa baba at saka sa harap dun sa kanyang parang winglet. Naka carbon textured siya, kaya maporma siyang tingnan. Bali ito pala guys ay tatanggalin natin yung mga
sticker nito na kulay blue at papalitan natin to ng decals na kulay pink kasi gagawin natin tong pambabae kasi service ito ni Mrs. Kaya popormahan natin to na parang pambabae. So guys, i-enjoy nyo muna yung view at yung scenery dito sa Coron, Palawan habang gamit natin itong bagong Aerox version 3.